Next week na tayo mamili ng gamit ng baby natin. Ilista mo na rin para wala tayong makalimutan. Siguro naman, bago ka pa manganak, makukumpleto na natin ang mga gamit para sa anak natin. Saad pa niya dahil kahit isa'y wala pa kaming nabibili na gamit para sa bata. Sabi kasi ni Lola, pag malaki na daw ang tiyan ko at malapit na akong manganak, saka kami bumili. Kaya yun ang sinusunod ng asawa ko. Magkasundo sila ng lola at halos lahat ng ipinapayo nito'y sinusunod niya. Ayaw naman niyang ako lang mag-isa ang gagastos para sa anak namin. Gusto niya, perang galing sa kinita niya lahat ng gagamitin namin sa panganganak ko at gamit dito. Kaya todo kayod siya ngayon. Idagdag pa ang pagiging abala niya sa school project at thesis niya. Maging ang pagpapatakbo ng gym. Pero lagi siyang may laan na oras para sa akin. Tulad ngayon, dito lang kami sa kwarto, magkasama. Kung makaalalay siya'y daig ko pang may sakit. Bawat galaw ko'y sinusundan niya ako. Tinatanong kung may masakit sa akin at kung ano-ano pa. Paano na lang pag nanganak na ako? Baka masigit pa dito ang gawin niya. At dalawa na kaming aalagaan niya. Mauubos na din ang oras niya sa trabaho at school niya. May mini-maintain pa naman siyang grades para sa honor niya. Ilang buwan na lang, gagraduate na siya at manganganak na din ako. Mukhang sasabay nga sa graduation niya ang paglabas ng anak namin, ayon sa obigaini namin. Last week ng April ang graduation niya. Last week din ng April ang due date ko. Ayaw naman niyang ang mga parents ni Andre ang magsabit ng medal niya. Gusto talaga niya ako. Kung pwede nga daw, isama pa ang anak namin. Let's go! May kalakasang saad niya at malalaki ang hakbang na lumapit sa akin. Muli ko pang pinasadahan ng tingin sa full-length mirror ang postura ko, kung ayos na ba ang suot kong maternity dress. Nalampas tuhod ko na tinernuhan ko ng isang comfy with a small chunky heel. Dahil ayaw na niya ako nagsusuot ng matataas na heel ng sapatos. Bawal na daw sa buntis iyon, sabi niya. Minsan ko pang sinuklay ang aking hanggang likod na buhok at nag-spray ng pabango. Bago pa ako humarap sa kanya, kita ko naman ang pagkunot ng noo niya. Magkasalubong na din ang makakapal niyang kilay. What? Sikmat ko sa kanya. Para kasi ngayon lang niya ako nakitang nagbihis at nagpabango. May mali ba sa suot ko? Araw-araw namang ganito na ang suot ko. Dagdag ko pa dahil para siyang nakakita ng kakaiba sa akin. O napapangitan na siya dahil malaki na ang aking tiyan. Tumaba na din ako. Pakaramdam ko nga'y para na akong baboy na lilutsunin. Kung hindi ka lang papasok at kung hindi lang malaki ang tiyan mo, baka inihiga na kita sa kama. Anas niya sa akin at niyakapan niya ako sa aking likuran. Nakatutup ang malalaki niyang kamay sa aking may kalakihan ng tiyan. Nakapang-iinit ka ng dugo, nabubuhay lahat ng natutulog kong kalamnan. Kaya bago pa magbagong isip ko, lumabas na tayo dito. Anas niyang muli at kinintalan niya ako ng halik sa labi. Inalalayan niya akong palabas ng kwarto namin. Nasa balikat din niya nakasampay ang shoulder bag ko. Pinagbigyan na nga kita kagabi. Kulang pa ba yun? Nakailan ka nga? Sikmat ko na sa kanya habang pababa na kami ng hagdanan. Mahina naman siyang natawa sa tinuran ko at hinapit niya ako sa bewang. Kulang pa yun. Nabitin nga ako. Babawi na lang ako pag nakapanganak ka na. Saad niyang may pilyong ngiti sa mga labi. Isa pa, honey. Gusto mo rin namang ginagawa ko? Lakas mo ngang makahalinghing. Nag-init ang mukha ko sa tinuran niya. Pakaramdam ko'y pulang-pula maging ang ilong ko. Kaya matalim ko siyang inirapan. Tawa at patak ng halik sa sentido ko lang ang iginanting niya sa akin. Sino bang hindi may in love na babae sa taong ito kung ganito siya kung mag-alaga? Dahil ko pang may personal na yaya. Given na ang pagiging gwapo niya. Nakaalalay lang siya sa akin hanggang sa makasakay ako sa kotse. Hatid sundo na niya ako. Minsan sa office ko na rin siya kumakain ng lunch bago pumasok sa school niya. Para daw mabantayan niya ako. Nahahati niya talaga ang oras niya sa akin sa trabaho niya at school. Idagdag pa ang mga pa-order niyang sportswear at shoes. Lahat ng ito'y kinaya niya nang wala kang maririnig na reklamo. Maging si Lola'y lagi na rin nandito. Nagdadala din siya ng kung ano-anong pagkain. Pag sila mama naman ang nagpupunta dito sa opisina ko'y puro sermon lang ang ibinibigay sa akin. At lahat ng kung ano-anong masasakit na salita ang ipinupukol niya sa asawa ko.
Tulad ngayon, buti na lang at hindi na nagtagal ang asawa ko. Kung hindi baka nagpang-abot pa sila at katakot-takot na naman na maaanghang na salita ang bibitiwan nila para sa asawa ko. Kung hindi ka ba naman kasi isang tangat kalahati, sa isang walang kwentang lalaki ka pa nagpabuntis, hindi ka nga niya kayang bigyan ng maginhawang buhay. Kung alam ko lang, nakakatingkati ka na palang mag-asawa, dapat sinabi mo at kay Mr. Suarez na lang kita ipinakasal. Isang mayamang negosyante na kayang ibigay sa iyo ang lahat ng luho ng katawan. Baka nga nasa Europe ka pa at nagliliwaliw ngayon. Hindi tulad ng hampas lupa mong asawa na ni sa kabilang bahay hindi ka kayang dalhin para ipasyal. Baka nga maging mga vitamins ng anak mo ikaw pang bumibili. Humihingil niyang mahabang litanyang pasigaw. Wala akong nagawa kung hindi manahimik na lang. Itinuto ko na lang ang aking pansin sa aking laptop at baka pag sinagot ko pa sila kung mapaano na ang baby sa sinapupunan ko. Maging mitya pa ng pag-aaway namin mag-asawa at mauwi sa hindi magandang sitwasyon. Ito pa ang maging dahilan ng maaga namin paghihiwalay. Kung maririnig lang lahat ng asawa ko mga pinagsasabi nila, mag-aaway na naman sila. Hihingi lang kasi ng perang panluho nila'y manlalait pa ng kapwa nila. Hindi naman nila alam kung ano nangyayari sa amin ng asawa ko. Ang mahalaga lang sa kanila'y pera. May kailangan po ba kayo't nandito na naman kayo? Kay aga-aga? Malumanay kong tanong kahit alam ko naman kung bakit sila nagsasasadya dito sa opisina ko. Ni hindi nga nila matanong kung kumusta na ako, kung nakakakain pa ba ako ng 3 beses isang araw, kung napapagod na ba ako sa tambak kong trabaho. Ni hindi nga nila inalam ang kalagayan ko. Kung tumatakbo pa ba ng maayos sa mga negosyong pinagkukuhanan namin ng perang ginagastos nila. Kung hindi ka ba naman nagpapakatanga, di sana'y buhay prinsesa ka na ngayon at baka may sarili na rin kaming sustento mula kay Mr. Suarez at hindi ganitong para kaming ibang tao sa iyo. Kailangan pa manghingi ng panggastos namin. Sikmat na rin ni Papa sa akin. Hindi mo na rin kinakargahan ng mga ATM namin. Zero balance na. Sa walang kwentang lalaki mo lang napupunta lahat ng pera mo. Ikaw pang bumubuhay sa lalaki mo. Hiyaw na ni Mama. Baka pag nalaman niya kung gaano kataas ang pride ng asawa ko'y himatayin sila. Pag nakapanganak ka na, hiwalayan mo na ang lalaki iyon. Mariing saad ni Papa. Palayasin mo na siya sa bahay mo. Kung hindi baka mapatay ko pa siya. Kung gusto mo sa anak mo, kunin mo na lang. Pero mas maganda kung ibibigay mo na lang sa kanya para wala siyang hinahabol sa iyo. Pwede ka pa namang magkaanak sa ibang lalaki. Singhal pa niya, kaya nasindak ako sa tinura niya. Alam ba niya kung anong pinagsasasabi niya? Anak ko at asawa ko ang pinagbabantaan niya. Alam din ba niya kung anong kayang gawin ni Kate? Dahil pakiramdam ko'y maraming koneksyon ng asawa ko. Papa, alam mo ba kung anong lumalabas dyan sa bibig niyo? Pamilya ko na po sila at hindi ako makikipaghiwalay sa asawa ko. Mahal ko ang pamilya ko at ilang buwan na lang magkakaanak na kami. Usal ko nagtitimpi at baka kung ano pang masabi kong pagsisihan ko pa sa bandang huli. Sila pa rin ang mga magulang ko at mahal na mahal ko sila. Pero may sarili na akong pamilya at sana'y respetuhin na lang nila ang desisyon ko. Tanggapin ang anak at asawa ko. Unang-una, hindi naman kami pinababayaan ni Kate. Hindi man siya kasing yaman ng taong binabanggit niya. Para sa akin, mas mayaman pa siya dito. Dahil sa ipinakikita niyang pagmamahal sa akin at sa magiging anak namin. Hindi man niya tahasang sabihing mahal niya ako pero ramdam na ramdam ko iyon. Ida-deposit ko na lang sa bank account niyo ang perang kailangan niyo. Sana naman magbuwas na kayo ng gastos sa mga bisyo niyo dahil hindi naman madaling kumita ng pera. May pinaglalaanan din akong isang project kaya please lang po. Hinay-hinay din kung magtapon ng pera sa kasino. Singhal ko na sa kanila para umalis na din sila agad dahil sumasama lang ang loob ko sa mga sinasabi nila. Nasasaktan din ako pag nilalait nila ang asawa ko. Wala naman itong ginagawang masama sa kanila. Nang dahil sa bastardong yan, natuto ka ng magdamot sa amin ng mga magulang mo. Mapapatay ko talaga ang lalaking yan pag nakita ko siya. Sigaw na ni Papa. Papa, enough. Walang ginagawang masama sa inyo yung tao. Kayo ang may pagkukulang. Kung hindi nyo sana inuubos sa kasino ang pera nyo, baka may negosyo pa kayo hanggang ngayon. Kay Lola na itong negosyong ito. Dapat kay Lola kayo humihingi ng pera, hindi sa akin. Mahabang saad ko dahil alam ko na lalong hindi sila bibigyan ni Lola dahil sobra-sobra na daw ang nakuha nila kay Lola. Tandaan mo ito, Amara.
babalik ulit kami ng mama mo at hindi kami makapapayag na ang lalaki mo lang na yun ang makikinabang ng pera natin. Pag nagkita kami, makakatikim siya sa akin. Idedemanda ko siya. Ako magpapalaya sa kanya sa bahay. Tungayaw pa ni Papa at dinuro-duro pa niya ako. Ano bang kinalaman niya sa nangyayari sa buhay may asawa ko ngayon? Wala naman. Ni hindi nga nila inalam kung humihinga pa ba ako. Wala kang utang na loob? Ano bang pinakain sa'yo ng lalaking yun at mukhang lahat yata ng meron kay gusto na niyang kuhanin? Baka naman isang araw, siya nang nakaupo dyan at siya nang nagmamay-ari ng negosyo natin. Sigaw din ni Mama. Kakausapin ko ang abogado natin at pakakasuhan namin ng lalaki mo para mawala na siya sa landas namin. Para hindi kanya magatasan, ipakukulong ko siya. Sabi ni Papa, ano kaya ikakaso nila sa asawa ko? Wala namang ginagawang masama yung tao sa kanila. Bulong ko na lang at hindi na sila pinansin para hindi na humaba. May stress lang lalo ako. Nilangon ko na lang silang nagdadabog na lumisan. Ano pa ba ang gusto nila? 1 milyon nga ang hiningi nila noong nakaraan lang para sa bakasyon daw nila sa ibang bansa. Wag lang maka-attend ang kasal namin. Ngayon, milyon na naman ang kailangan nila. Hindi naman kumikita ng milyon-milyon araw-araw ang mga negosyo. Sana man ako kukuha ng isusustento sa mga luho nilang milyon. Oo nga't mayaman kami pero hindi naman kami bilyonaryo. Nahilot ko na lang ang sentido ko sa mga naiisip. Kailan ba sila magigising sa katotohanan hindi ganoon kadaling kumita ng salapi? Sila ngay hindi nila napapalago ang ibinibigay sa kanilang negosyo. Ngayon, naghahanap sila ng malaking kita. At kung lagi silang hihingi ng milyon, baka ikabagsak na namin iyon. Wala pa nga sa 1 bilyon ang asset namin. Paano ako magkakaroon ng 1 milyon kada buwan na isusustento sa kanila? Heto nga't naliligaw pa ako ng mga gusto mag-invest sa bago kong project. Sana kung nakatutulong sila sa akin. Hindi naman, dagdag problema ko pa nga sila. Dala-dala na naman ni Kate ang makakapal niyang libro pagpasok niya sa opisina niya. Kahit yata saan siya magpuntay dala niya ang mga ito. Binabasa kung may libreng oras siya kahit saglit lang. At mas lalo pa siyang nagpupursigi na maabot ang pangarap dahil sa nalalapit ng pagsilang ng unang anak nila ni Amara. Ang karugtong ng buhay niya, ang inspirasyon niyang sumabay sa pag-abot ng tagumpay niya. Kung hindi magbabago ang date ng graduations day nila, sabay ito sa pagsilang ng anak nila at kailangan niyang bantayan na ang asawa sa buong linggong iyon dahil wala naman silang ibang kasamang titingin dito kung wala siya. Ang lola na daw nito ang pansamantalang uupong CEO ng kumpanya ng mga ito habang nakalive ito. Ang kinuha naman nilang magiging yaya ng anak nila pagkapanganak pa ni Amara darating. Pinaghahandaan na rin niya ang nalalapit na bar exam kaya't halos araw at gabi siyang nagre-review. Ayaw niyang masayang ang pinagpaguran niya at ang mataas na expectation ni Amara sa kanya. Boss, yung mga bago nating clients nasa labas. Ikaw ang gusto nilang mag-assess sa kanila. Mukhang tinamaan yata sa'yo. Pagbibigay imporma sa kanya ng isa sa mga fitness instructor nila. Mga sexy, boss, at ang lalaki ng hinaharap. Nakangising saad pa nito. E di ikaw dapat ang nagagay doon dahil ikaw mahilig sa malalakang hinaharap. Saad niyang may halong nanunukso dito dahil abala siya sa pagre-review. Ikaw ang hinahanap, boss eh. Ulit pa niya kaya wala akong nagawa kung hindi puntahan ng mga customers namin. Kailangan ko silang pagbigyan sa mga request nila. Ilan na bang mga babae ang tulad nito? Hindi ko na nga mabilang. Ayaw ko naman silang pahiyain. Pero paglampas na sa trabaho ko, hindi na pwede. Lalo na ngayong may asawa na ako at malapit ng mga anak. Hi, bati ko sa kanila. Is this your first time to enroll in fitness gymnasium? Tanong ko sa kanila kahit halata namang sanay sila sa ganitong lugar. Kita sa mga katawan nila. Naka-summer workout outfit na silang kitang-kita ang malalaki niyang hinaharap. Kita din ang kanilang tiyan. Maging ang gitna nila ay bakat na bakat at mukhang sinadya pa nila. Baliwala na sa akin ang ganitong senaryo. Sanay na ako nakakakita ng mga ganitong workout outfits. Pero itong mga babae sa harap ko'y mukhang nagpapapansin lang sila. Ilang taon na ba ako sa ganitong trabaho? 15 pa lang ako noong una akong mapasok sa ganito at marami ako naging kaibigang matitinong tao, lalaki at babae. May bata pa sa akin at matanda. Marami din ako naging experience.
magaganda at hindi kagandahan. Lalo na sa babaeng tulad ng nasa harap ko na ang hanap lang ay makipaglaro sa apoy ng kamunduhan. Kung noon sana baka pinatulan ko sila pero ngayon ibang usapan na dahil pamilyado na akong tao. Tapos na ang pagtatampisaw ko sa kandungan ng kung sino-sinong babae. Hello, I'm Venus. This is my friends Lyra, Kat and Olga. Pagpapakilala niya, kaya tinanggap ko ang pakikipag-shake hands nila. You're Kate, right? Tanong pa niyang may mapang-akit ng ngiti sa labi. Kinagat naman ng isa ang kanyang pang-ibabang labi and smiled seductively and tossed her blonde hair. Kaya minumura ko sila sa isip ko. Yeah? How can I help you? Sa tingin ko na may sanay na kayong mag-gym. Diretsyong usal kung hindi pinansin ang pang-aakit nila. Can you help us and guide us? What's the best equipment we use or recommend you to us? May ngiti sa mga labi niyang saad. Nailing na lang akong i-guide sila sa alam kong bagay sa kanilang mga equipments namin. Kailangan ko ding sakyan ang trip nila. Pero may limitasyon na ang lahat at baka wayan ako ng asawa ko. Buntis pa naman ito. Ayokong ako pa maging dahilan ng hindi magandang mangyayari sa kanya at sa aming anak. Baka hindi niya ako mapatawad. At ayoko masira ang ibinigay niyang tiwala sa akin. Ayoko masira ang binubuo kong pamilya. I'm start demonstrating the correct way to use exercise equipments, only helping them to meet their fitness goals. Kung yun nga ang purpose nila. But mukhang masyadong personal ang dahilan nila at ako pa ang tinarget nila. Mali ang pinaplano nyo, woman. Bulong ko na lang. Tulad ng nakagawian ko na, araw-araw, ako ang maagang gumigising at rooftop agad ang diretsyo ko matapos kong kintalan ng magaang halik sa labi ang himbing ko pang asawa. Kaya napangiti ako. Dati-rati madalas ko siyang kasamang umaakyat dito. Nag-exercise siya ng ilang minuto. Ngayon, parang mantika kung matulog at twice a week na lang mag-exercise para sa buntis. Minsan, mabagal na takbo ng treadmill lang ang pinagagamit ko sa kanya ng ilang minuto. Hi! Bati sa akin ng isang tinig kaya napalingon ako sa pinanggalingan ng tinig. Good morning, my gorgeous instructor. Anya. Butit mabilis ako nakailag kung hindi sa labi ko lumanding ang uso niya. Kaya sa sulok ng labi ko ito tumama. At agad akong lumayo sa kanya at masama siyang tiningnan. You're so early. Tanging namutawi sa mga labi ko. Kaya aga-agang panunukso ang inaatupag ng babae sa tabi ko. Buti na lang, dito natulog ang dalawa kong kaibigan dahil sa lakas ng ulan. Hindi sila nakauwi kagabi kahit may mga single motorbike na sila ngayon. Pre, ang aga niyan, hinahanap ka niya kanina pa. Tinatanong din kung saan ka nakatira. Bulong ng kaibigan ko. Mukhang magkakagera yata ngayon. Usal pa niyang umabot naman sa pandinig ko. Anong sinabi mo? Sinabi mo ba kung saan ako nakatira? Sikmat ko na sa kanya at baka nga mag-away kami ng asawa ko nang dahil sa babaeng ngayon naka-barbell front squat sa may harapan namin. Sa sobrang iksi ng suot niyang short, kita na pati kaluluwa niya. Idagdag pa ang naghuhumiyaw niyang dibdib. At kahit naman maghubad pa siya sa harapan ko, hindi niya ako maaakit dahil higit na mas maganda at desente ang aking asawa. Ikaw lang yata ang may kursunada dyan, hindi mo papatusin. Lamang tiyan din yan sa laki ng hinaharap. Anas ko sa kanya at bahagyang tinulak ang kanyang likod pasulong. Hindi ko type ang mga ganyang babae. Mukhang maluwang na. Anas din niyang pabulong at iniwan niya ako. Nilibot ko naman ang buong gym para mag-mop na ng flooring. Ganito ang ginagawa namin araw-araw tuwing umaga dahil wala naman kaming janitor. Kanya-kanya kami ng linis. Iniisa-isa din naming i-check ang mga equipments namin kung may problema ba. At saka lilinisin mabuti para nasa kondisyon at tumatagal ang gamit. Dahil maya-mayalay magdaratingan ng isa-isa ang mga kliyente namin. Kailangan ko ding umuwi pag natapos na ako dito para ipagluto ang asawa ko. Kung dati kahit ano lang ang iluto ko, ngayon hindi na pwede. Hindi niya kakainin kung hindi niya gusto. Masasayang lang. Kaya kailangan tanungin ko pa siya kung anong gusto niyang kainin. Pagpasok ko sa kwarto namin, himbing pa rin natutulog ang aking asawa kaya kumuha na ako ng damit ko at dumiretso sa banyo. Maliligo muna ako bago ko siya gisingin para itanong kung anong gusto niyang breakfast. Muli ko pa siyang nilingon bago ko pa isinara ang pinto. Hon, what do you want to eat?
Malumanay kong tanong habang kinikintalan siya ng mabining halik sa muka. I'll cook our breakfast na. Dagdag ko pa dahil baka umiyak na naman siya pag hindi niya nagustuhan ang ihahanda ko. What time is it na ba? Post niyang anas. Kahit ano na lang na pwede ko namang kainin. Dugtong pa niya pero hindi ako naniniwala sa sinabi niya. Masyado siyang maselan. Madalas nga siyang masuka sa amoy pa lang ng pagkain na kahain sa harap niya. Ikinawit pa niya ang mga kamay sa bato ko kaya nahiga na lang muna ako sa tabi niya at niyakap siya. Alam kong pag umalis ako'y magtatampo siya. Ilang beses na rin niyang ginawa ang ganito. Missed me, hon? Anas ko na lang sa punong tenga niya. Ilang beses ko din siyang pinatakan ng halik sa leeg na ikinatawan niya dahil malakas ang kiliti niya sa leeg at batok. Get up, hon. Ipagluluto na kita para makagaya ka na rin sa pagpasok. Ani ko at bumangon na. Bagi ako ring hinila ang kamay niya upang maalalayan siya sa pagtayo. May time na napakalambing niya. Minsan na may parang diring-diri siya sa akin. Tinatakpan pa niya ang ilong niya dahil mabaho daw ako't nasusuka siya. Daing niya. Husiyan lang ako. Susunod na rin ako sa baba. Saad niya at kinintalan ako ng halik sa labi. Tama nga siya. Kinain niyang niluto kong ginisang corned beef and fried sunny side up with fried rice. Kaya nangiti ako dahil mukhang nabawasan na ang kaartehan niya sa pagkain. Naitanong ko tuloy sa sarili ko kung tapos na ba ang period ng paglilihi niya. Pero sabi ng iba, patuloy lang daw sa paglilihi hanggang sa makapanganak. Mahirap talagang umiwas sa tukso. Lalo pa at sila ang lumalapit at kahit anong iwas mo ipilit silang gumagawa ng paraan, mapamabuti man o mapamasama. Basta makuha lang nila ang gusto nila, kahit may matatapakan pa silang ibang tao. Tulad ng babaeng ito sa harapan ko, napilit ikinikiskis ang malusog niyang dibdib sa akin. Kaya lumayo na lang ako sa kanya upang lapitan ng ibang abalang nag-exercise upang tanungin kung may kailangan pa sila. Napalingon ako sa may pinto nang may pumasok doon. Naka-black high-waisted cycling shorts siyang hanggang tuhod ang haba. Katerno ng itim ding dry fit, boxer sando at pinaibabawa ng napakanipis na loose cotton plain sports vest. May nakasampay din puting towel sa balikat niya. Nakapusod ang kulay brown na may kahabaang buhok niya. May bitbit din siyang isang bottled water. Kaya napangiti ako dahil kitang-kita ang may kalakihan ng niyang tiyan. Excuse me, usal ko sa grupo nila Venus na kanina ko pa ina-assess na puro pagpapakyut lang ang ginagawa. Gusto pa nilang i-guide ko silang hawak ang kanilang bewang, pero iba naman ang gusto nila, ang yumakap sa akin at ipagkaskasan ang dibdib nila sa akin. Iniisip ba nila na madadala ko ng ganoon kadali? Lalo't laging nasa tabi ko ang aking asawa at kahit buntis at malaki na ang tiyan, lagi pa rin nakasuporta sa akin. Wala kaming pinag-aawayan kaya smooth and happy ang relationship namin bilang mag-asawa at kontento na kami kung anong meron kami. Ako lang madalas magtampo dahil ang sungit niya ngayon. Naglakad ako pasunod sa kanya dahil ang direksyon niyang tinatahak ay ang gawin ng mga treadmill. Matapos niyang batiin ang dalawa kong kaibigan na nadaanan niyang may kausap ng mga teenager. Good morning, my gorgeous sexy wife. Agad kong bati na may malawak na ngiti paglapit ko sa kanya. Kinabig ko pa siya sa aking katawan at kinintalan siya ng halik sa noo. Sexy? Meron bang sexy na ang laki-laki na ng tiyan? Para na nga akong butatin ito. Irap niya sa akin. Kailangan ko na mag-exercise para hindi ako manasin at hindi mahirapan sa panganganak. Nakasimangot niyang usal. 2 buwan na lang ay manganganak na siya. Makikita at mahahawakan na namin ang baby namin. Kaya ginagayad na siya sa dapat niyang gawin. Ako na, sanay naman ako dito. Huwag mo na akong intindihin. Yung mga clients niyo na lang ang asikasuhin mo. Mukhang marami kayong customers ngayon. Anya't iginala pa niya ang kanyang paningin sa buong palibot. Tuwing linggo naman talagang madaming pumupunta ditong clients. Halos hindi nga nawawala ng tao. Humawak pa siya sa braso ko paakyat sa walking treadmill na napili niya na may 2 pulgada lang ang angat sa sementong flooring. Pag hindi ko kaya, andyan naman sila Carlos. Tatawagin ko na lang sila. Anya at isinet na niya ang treadmill sa low step up. Okay, maikli kong tugon. Be careful, honey. Nandito lang ako sa malapit. Tawagin mo ako kung may problema. Dagdag ko pa. Sure,
Magpapapawis lang ako. Usal niya at iniwan ko na siya dahil ilang beses na akong tinatawag nila Venus. At bago pa ako makalayo sa asawa ko, ang pagpasok naman sa pinto nila Andre, kasama nito mga kaibigan niya. Tuwing linggo kumpleto silang magkakaibigan dito. Halos maghapon silang tumatambay dito. Ganoon din ang pinsan niya at mga kaibigan nito. Sinalubong ko na lang sila at nakipag-face bumps sa mga ito. Hindi ko naman na kailangan pa silang igay dahil sanay naman sila dito at kaya na nilang gamitin halos lahat ng equipments na meron kami. Kailangan ko pang mag-review dahil next week, semi-final na namin. Kailangan ko mag-concentrate mabuti sa mga lesson ko para sa kinabukasan ng aking pamilya. Kunting-kunti na lang, matutupad ko na ang lahat ng pangarap ko at mababalik na sa amin ang lahat. Malapit na akong maningil. Iisa-isahin ko kayong lahat. Babawiin ko ang para sa pamilya ko. Ilalagay ko kayo sa dapat niyong kalagyan. Babangon akong muli. Uusigin ko kayo. Hi! Bati niya sa akin kaya nawaglit ang malalim kong pag-iisip. Ikinawit pa niya ang braso niya sa braso ko. Kung titingnan, para kaming may relasyong dalawa dahil may pahalik-halik pa siya sa pisngi ko. Gusto ko mang palisin ang pisngi kong dinapuan ng labi niya, hindi ko magawa. At nakatitig siya sa akin na may mapang-akit ng ngiti. Inalis ko na lang ang braso niyang nakapulupot sa braso ko at bahagyang dumistansya sa kanya. Mukhang nag-iisa ka yata ngayon. Nasaan ang mga kaibigan mo? Magkakasunod kong tanong dahil naguunahan sila mga kaibigan sa pagpunta dito at kanya-kanya sila ng style na pang-aakit na ginagawa. Naiiling na lang ako sa ganitong uri ng babae. Huwag silang pakasigurong magtatagumpay sila sa ginagawa nila dahil hindi ako kakagat sa umang nila. Mahal ko ang pamilya ko at sila ang nagbibigay buhay sa akin ngayon. Kaya lalo akong nagpupursige sa buhay na makamit ang nais. Hindi ko sisirain ang tiwalang ibinigay sa akin ng asawa ko dahil alam kong minsang pagkakamali ko lang, guguho ang mundo namin. Huwag mo na silang isipin, nandito naman ako. Ako naman ang asikasuhin mo ngayon. Malambing niyang aniya. Labas naman tayo minsan, hindi yung puro gym na lang. Mag-relax ka naman paminsan-minsan. May alam akong beach resort na pwede tayong mag-spend kahit ilang araw. Pwede tayong maligo doon. Mahabang wika niya, kaya naiiling na lang ako. Wala bang alam ang mga babaeng ito kung hindi makipag-fling sa mga lalaking natitipuhan nila kahit inaayawan sila? Sorry, but I'm busy person. Mahalaga ang bawat oras ko. Pwede ka naman mag-invite ng ibang kaibigan mo? Usal ko't nagpaalam na sa kanya. Bahala na kung magalit siya. Kailangan ko na silang iwasan. Han, sasabay ka ba sa aking umakyat sa rooftop? Tanong ko kay Amara na nag-iinat na at mukhang nagising ko siya. Mauna ka na, susunod na lang ako. Baka matagalan pa ako. Anya at nagdahan-dahang bumangon. Hinimas-himas pa niya ang bilog na bilog niyang tiyan. Are you alright, honey? Agad kong tanong nang makita siyang nakangiwing hinihimas ang tiyan. Medyo naglililikot na naman ang anak mo. Nakasimangot niyang turan kaya dinama ko naman ang tiyan niya ng aking palad. Alam ko nahihirapan din siya dahil ito ang unang niyang pagbubuntis. Kaya nga lagi siyang nagsearch sa Google about pregnancy. May mga libro din kaming binili. Son, please behave. Huwag mong pahirapan si mommy. Paglabas mo na lang ikaw magsisipa. Huwag ka ng kawag dyan. Nahihirapan na si mommy. Huwag masyadong malikot dyan sa loob. Sige ka, hindi kita bibigyan ng toys. Kausap ko sa anak ko na nasa loob pa ng tiyan ng mommy niya. Habang mabini ko itong minamasahe ng circular form at bahagyang tinatapik-tapik. Behave ha, baby. Behave. Lagot ka sa akin paglabas mo. Pinahihirapan mo na si mommy. Paninarmon ko pa dito na may halong pagbabanta. Sige na, huwag mo nang pagalitan yung anak mo. Sanay na ako sa kalikutan niyan. Ganyan daw talaga pag healthy ang baby. Masyadong malikot. Usal ko dahil baka hindi na naman siya umalis sa tabi ko. Susunod din ako agad. Dugtong ko pa at naglakad na papasok sa CR. Pinayuhan din ako ng OB-GYN kung maglakad-lakad outdoor pag umaga para maarawan daw ako at pregnancy exercises like walking, swimming and yoga. Dinig kong may nagkakagulo pero hindi ko nalang pinapansin at nilangon ng asawa kong walang pakialam sa paligid dahil may nakasalpak sa tenga niyang headset. Lagi na siyang nagpupunta dito para sa prenatal exercises niya
At sumasabay na rin siya sa pagpasok ko sa school para naman pumasok siya sa opisina niya. Kaya madalas tanghali na siya kung pumasok, which is okay lang sa lola niya at naiintindihan daw nito ang kalagayan ni Amara. Kung ako lang masusunod, hindi ko na siya papapasukin dahil mukhang nahihirapan na siya. Pinahihirapan na siya ng anak namin. Pero ayaw din naman niya dahil wala naman daw siyang gagawin sa bahay at mamanasin lang daw siya. Matatambakan lang daw siya ng trabaho. Gusto din daw niyang makausap muna ang mga investors niya bago pa siya mag-leave sa trabaho niya. Napalingon ako sa pagbukas ng pinto nang may mga pulis na pumasok kaya napakunot noo ako. Anong kailangan nila dito? Tanong na unang pumasok sa isip ko at nilingon ng asawa kong nakapikit na nagyo-yoga. At halos lahat ng tao sa gym nakuha nila ang atensyon. Kaya sinalubong ko na lang sila para malaman kung anong pakay nila dito. Good morning, sir. Bati ko sa kanila. Ano pong may paglilingkod namin? Saad ko pero hindi niya tinapos ang sasabihin ko nang may inabot siyang puting papel sa akin kaya agad kong binuklat iyon. Arrest warrant. Bulalas kong pabulong. Anong kaso ko? Wala naman ako nilalabag na batas. Mariin kong saad. Violation of section. Pero sir, wala po akong ginawang violation. Pangangatwiran pa niya at hindi na tinapos basahin ang nilalaman ng warrant of arrest. Mr. Kate Crimson, you are under arrest sa kasong sexual harassment, blackmailing, and illegal detention. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. Anunsyo ng police officer at agad din siyang hinawakan ng 2 pang pulis sa magkabilang braso at kinabitan ng posas. Pwede kang kumuha ng abogado mo. Sa ngayon, sumama ka ng matiwasay sa amin upang hindi ka na makagawa pa ng malaking iskandalo. Susog naman ng isa pang pulis. Ilang mahinang pagtapik sa aking balikat ang nagpadilat sa aking mga mata. Ayoko pa sanang pansinin iyon dahil hindi pa ako tapos sa pag-yoga exercise ko. Kaya nagtaka pa ako dahil alam kong hindi ako iistorbohin ni Kate. Kaya nga may nakasalpak na headset sa mga tenga ko para walang ingay akong marinig at hindi maistorbo. At nang makita ko si Juancho na baka sa mukha ang matinding pag-aalalay, napakunot no ako. Yes? Any problem? Irit akong tanong at sinundan ang tinitingnan niya na alam kong itinuturo niya. Shit! Bulalas kong sigaw. Ano nangyayari? Halos pasigaw ko ng saad. Mabilis akong tumayo na halos matumba na ako at buti na lang at inalalayan ako ni Juancho sa braso. Halos tumakbo ko papalapit sa asawa ko nang makita ko siyang kinakabitan ng posas sa kamay ng mga pulis. Kate! Ano nangyayari dito? May nagawa ka bang mali? Halos mag-hysterical kong tanong sa kanya. Kita ko pang hinugot ni Carlos ang towel niya sa balikat at ipinantakip sa kamay ng asawa kong may posas. Humihilab na rin ang tiyan ko sa nerbiyos na parang mabibiyak sa sakit pero pinilit ko pa ring lapitan ng asawa ko pero masama lang niya akong tinitigan. Kuyom na kuyom din ang mga kamao niya na parang anumang segundo'y mananakit siya. Ano bang nangyayari? Anas kong umiiyak. Gusto kong yakapin siya at tanungin kung may nagawa ba siyang labag sa batas pero pinigilan na nila ako sa braso. Wala akong nagawa kung hindi umiiyak at paulit-ulit na binibigkas ang pangalan ng asawa ko hanggang sa mailabas na siya ng pinto ng gym kasama ang mga pulis. Ilang beses ko pang paulit-ulit na sinisigaw ang pangalan ng asawa ko kahit alam kong hindi na nila ako maririnig. Halos maglupasay na ako sa semento sa kaiiyak. Pakiramdam ko'y mahahati ng aking katawan sa sakit kaya mas lalo lang lumakas ang pag-iyak ko. Amara, magpakahinahon ka. Buntis ka pa naman. Pakiusap ni Juancho sa akin at pilit niya akong inaalalayang patayo. Ano bang nangyari? Bakit siya inuli ng mga pulis? Anong kaso niya? May nagawa ba siyang violation? Nag-hysterical ko ng sigaw sa kanila. Please, Amara, kumalma ka. Susundan natin siya sa presinto para malaman natin kung anong kaso niya at kung sino nagsampa ng kaso sa kanya. Mahabang saad din na Rafael. Baka pwede nating araglohin yun. Ani pa ni JR, habang ang mga tao naman sa paligid namin pinagmamasdan lang kami. Baka naman napagkamalan lang, mabait naman siya. Baka nga may nagawang labag sa batas. Baka napotrobo at kinasuhan. Ano niya yung buntis na babae?
Mga bulong-bulungan ng mga tao. Natigil din ang pag-exercise nilang lahat. Maging ang 3 buntis na kasabayan ko kanina'y nakatayo lang sa di kalayuan sa amin at pinagmamasdan nila ako. Carlos, napakasakit ng tiyan ko. Dinudugo na yata ako. Halos mapaos na ang boses ko. Kasabay ng paghagulhol ko dahil sa sakit ng tiyan ko. Naramdaman ko rin ang pagkabasa ng harapan ko at sigurado akong dugo ang naaninag kong pulang likido. Dalhin niyo na siya sa ospital. Baka kung ano pang mangyari sa kanya. Dinig ko sigaw ng tinig ng lalaki, kasunod ng pag-angat ko sa ere.